ay target shooting ulit tayo. Kasi matagal ko nang hindi nagagamit ang aking mga spear gun. This time, ang ite-testing natin ay yung aking Zebra. Yan, may ano yan. Meron yung mga pangalan ng aking mga spear gun. So ito ang aking Zebra. Medyo malaki ang kanyang bow. Medyo malapad. Then ang kanyang bearing, ito ay mga ano lang ito, plastic bearing ito, itong mga ito. Ang aking goma ay 10mm din. Then ang haba nito 1 meter ang ating Zebra. Okay, para sigurado tayo. Sukatin natin maigi yung pinakahaba nito. Ito, may metro ako. Sukatin natin kung anong talaga siya kahaba. Mahigit lang pala 90. Okay, so ang haba ng aking spear gun na ito ay 90 cm. Ang body, ayan, 91 ang haba. Then, ang pinakahaba ng hanggang bala, hanggang kabila ng bala ay 70 cm. Yan. Yung sabitan ng ating bala. Okay, so yung sabitan ng ating bala rito ay 70 cm. Okay, so ang aking spear gun na ito, pwede ring i-convert sa spear gun lang. Pagka may ganito, ano siya, pang tiksay siya. Ibig sabihin, pang ibabaw lang siya. Hindi ang mga bala niyan, maikli lang. 8 inches din, ayan, ganyan lang haba. Then, ang kaibahan ng aking Zebra na ito, pangalan pa talaga no, Zebra. Ang bala ay hindi matatanggal sa ibabaw. I mean, nakasecure siya kasi meron niyang groove. Meron siyang cover sa ibabaw. Eksakto lang para hindi matanggal yung ating bala. Then pagka tinanggal yung ating bala, yan, ganyan. Hindi siya mahugot. Ganyan lang ang kanyang movement. Ganyan lang siya. Then sa paglalak, napakadali niyang ilak. Yan, ganyan. Pag lumagitik, yan. Automatic, kasado na yan. Hindi na matatanggal yan. Wala na yan. Then pag tatanggalin natin, kakalabitin lang yon. Then re-release na yung ating bala. Okay, so isang palatandaan pa sa pagkakasa na ito, kinakailangan gumalaw ang ating pinaka-trigger sa ilalim. Pag gumalaw yan, ibig sabihin, secure na yung mechanism sa loob. Pagka ganyan natin, magre-release ulit yan. Okay, so ulitin ko sa pagkakasa, itutulak lang natin itong ating pinaka-bala. Tapos, pag lumagitik at gumalaw yung pinaka-trigger, ibig sabihin lock na yan. Yan. Ibig sabihin yan. Yan ang palatandaan na nag-lock na yung ating bala. Okay, so hindi nagagalaw yan. Hindi nakakalas yan. Provided nagalawin lang itong ating trigger papunta ron. Pag ganyan natin, magre-release na yung ating bala. So mawawala na yung ating bala. Okay, so sa pagkakasauli, tutulak lang ito ng konti. Pagka lumagatik at gumalaw yung ating pinaka-trigger, ibig sabihin, maglalak ang mechanism sa loob. Yan. Yan. Ibig sabihin, nakalak na yung ating bala. Safe na yan. Okay, so yung daanan ng bala natin, dito ko ngayon padadaanin sa gilid. Ito siya. Tapos, diretso sa ating pinaka-karete. Kasi dito nagtapos ang ikit ng ating karete. Kaya dito yan nakasandal. Hindi siya ngayon nakalagay sa ilalim. Ang design lang talaga para sa gilid lang ng karete. Gilid ng ating bow. Yung ating tali. Ayan, ang nating tali. Okay, kung mapapansin niyo itong mga ito, adjustment ito. Yung mga ano na yan. Pwede nating i-adjust ang ating goma na ito rito, dito, or dito. Then yung lugar na to, tinakpang ko yan. Masking tape lang kasi baka sumabit yung ating tali dyan.
So sisiguraduhin natin na hindi sasabit ang ating tali. Kaya may tinakpan ko pa samantala yan. O, madali lang naman tanggalin yan. Madali rin nga ilagay. Okay, so sa pagkakasa, dito natin isasabit yung ating pinaka wishbone. Okay. So ikakasa natin. Then by the way, yung target natin, yung favorite target natin, yung nandoon na mineral water. Titignan natin kung makakatama ang ating spear gun na pang tiksay, si Zebra. Tingnan natin kung tatama. Matagal na rin kasi itong hindi ko nagagamit. Then yung ating karete, ganun din. Meron ding lock yan. Yan. May pin yan. Para kung gusto nating ilock, itatama natin sa mga butas na nasa loob. So ito yung pin. Itatama natin dyan yung mga butas na gusto nating ilock. Yan. Nakalock na yan. Hindi na mahuhugot ito. Mas kaya pag tumama ang ating target, hindi niya matatangay ang ating pinaka-karete. Okay, so testingin na natin. By the way, meron na rin pala siyang sling. Kompleto na ito eh. Pwede na itong disokbit. Nilagyan ko na rin siya ng sling. Problema, hindi ko pa nga lang talaga na ipapractice ng gusto. Gawa ng medyo wala kami mga ano rin eh, spot na pang tawag dito, fishing spot. Kaya for the meantime, practice lang muna tayo dun sa mineral water na yun, sa bottled mineral water. Titingnan natin kung effective pa rin itong aking pang-tiksay na spear gun na ito. Kasi matagal na itong hindi nagagamit. Mahigit na ito 1 taon na naka-stack dito sa akin. Okay, so ikakasa na natin. Medyo may kahirapan ko sa to kasi medyo malaki ang ating goma. So ayan, loaded na yan. Okay, so pwede na itong i-target doon sa ating bottled plastic na yun. Tignan natin kung tatama tayo simula sa lugar na ito. Okay, so tignan natin kung tatama tayo. Hindi kita yung camera eh. Teka, ayos natin. Yan. Para kitang-kita yung bulusok. Ayun, ang lakas ng dagundong. Okay, so sapol na sapol yung aking target kung saan ko gustong patamaan. Okay, so sa pagtatanggal ng karete, ganun din, simple lang, pipisilin lang natin ang ating pinaka-flat bar na ito. Then, kalas na yung ating karete. Okay, so yun ang ating target. Hilahin na natin. Hindi yan kayang bunutin kasi masyadong baon. Kaya yan, batak na batak yung ating tali. Pupuntahan natin doon yung ating target kung saan tinamaan. So yun ang ating tama. Ito ang tama yung ating pinaka-target. Wala pa rin kupas. Ayos pa rin ang ating target. Diretso pa rin yung kanyang bulusok. Mahigit na siyang 1 taong hindi nagagamit eh. Hindi pa rin nagbabago ang performance ng goma kasi nai-stack ang goma. Kawawa naman tong plastic bottle na yan. Okay, so tinamaan natin. Medyo lalayo pa tayo ngayon ng konti. Medyo lalayo tayo ng konti. Tingnan natin kung tatama tayo pagka medyo malayo ang ating target. Yan, medyo lumayo na ako ngayon ng konti. Ikakasa na natin yung ating bala. Okay, so pwedeng unahin muna yung bala. Sa pagkakasa, pwedeng unahin muna yung bala. Isusot muna natin yung ating bala kasi meron itong groove. Yan. Nakaganyan, may groove yan. May groove dito sa unahan. Papasok natin yung ating bala sa pinaka-groove yan. Sa groove niya. Then, kinakalaan yung tali na sa labas ng kapwesto. Yan, nakaganyan ang tali niyan. Nakalabas. Labas sa groove. Okay, so ikakasa na natin yung ating
pinaka-trigger o yung ating bala sa ating trigger. Yan. Kakasana natin yung ating bala. Tutulak lang natin papunta sa ating trigger. Yan, okay na yan. Lock na yan. Hindi na matatanggal yan. Okay, then next, medyo higpitan na natin yung ating tali. Ito yung ating tali. Medyo higpitan na natin yan. Tapos, iikit lang natin itong ating karete. Pwedeng kalasin lang muna yung ating karete, tapos iikit. Then kapag sa tingin nyo, eksakto na sa paglalagay sa ating bakal, itigil na yung pagpihit. Okay, so ayan, nakaikit na tayo. Dito yung linya ng tali sa side na ito. Tapos ipasok na natin yung ating karete sa ating suksukan. Then para medyo masikip, dagdagan natin yung ikot ng ating karete. Kailangan kasi rito hindi masyadong loose yung ating yung ating tali. Dapat medyo masikip siya. Tapos isusuksok natin dun sa ating lagayan. Then kung ilalak na natin, meron namang groove yan. I-sentro nyo lang yan sa groove, yung ating mga butas na nandito. I-sentro nyo lang sa pinaka-pin para hindi siya maglulus. Yan. Hindi na iikot yan. Nakasecure na yung ating karete. Secure na rin yung tali. Ito yung ating tali, nasa ibabaw. Then, pwede na tayong mag-load. Dalawang kamay ang ginagamit dito kasi medyo matigas talaga ito. Okay, so loaded na ang ating pang-tiksay na spear gun. Okay, ulitin ko. Ang pangalan niya is Zebra. Papakilala ko sa inyo ulit. Matagal na itong naka-stack sa akin. Okay, so sa mga pa-practice nga pala ng ganito o gagamit ng ganitong mga gamit, siguraduhin ninyo na safe ang inyong pagpapraktisan. Siguraduhin nyo na walang tao kahit na kuwan. At saka yung inyong target, siguraduhin ninyo na safe. I mean, hindi tatagos ang bala, walang tatalbugang delikadong bagay na mababasag o makakasira ng gamit. So, siguraduhin nyo na safe lahat ng pagpapraktisan nyo. Okay, dito sa lugar ko, okay naman ito. Wala akong kasama rito. Safe naman itong lugar na to. At saka yung pagpapraktisan ko ay safe din. Walang mababasag at wala rin tatalbuan. Naka-cover yan lahat. Okay, mula rito sa lugar na to, tingnan natin kung tatama natin uli yung ating target. So ayan, kasado na uli yan. Ganyan lang kahabang aking bala. Ayan. Tingnan natin ang performance ng aking Zebra. Dumatagubang talaga sa lakas. Napakalakas na ito. Okay, so ang layo natin, sukatin natin yung kung gaano tayo kalayo mula sa ating target hanggang dito. Yan. Yan ang layo. 13 feet tayo. Ayan, 13 feet. Mula doon sa ating target. Okay, so mula sa target na yon 13 feet ang pinanggalingan. Okay, so yan. Mula dito sa lugar na to, hanggang sa ating target ay 13 feet. So medyo malayo-layo na rin talaga. Yan. So tatanggalin na natin. Kaya lang hindi natin kayang tanggalin na ito kasi nakabaon yun. Hindi kayang baklasin. Sobrang tigas nun kasi bumuon hanggang sa plywood. Kasi rubber lang yon. So hindi kayang bunutin yan. Magigipag-away lang yan, nauga-uga lang. Kahit na batak na batak lang. Hindi kaya bunutin kasi masyadong malalim ang lakas. Ang lakas kasi ng ating spear gun. So ito ay kukunin natin.
tuklasin na muna natin kasi sobrang tigas bunutin. Okay, so yun ang tama niya. Dito ngayon ang tama niya. Ayan. Hindi kayang bunutin kasi masyadong malalim. Hindi rin basta-basta mahuhugot kasi meron itong sima. Okay, so natanggalan natin. So isang trial pa ulit. Tingnan natin kung makakatama pa. At least mga 3 tira siguro sa bawat spear gun ko kasi matagal lang ang mga bakante yung mga yun. Hindi ko na nagagamit. Mahigit na 1 taon na naka-stack ang aking mga gamit. Ngayon lang uli may time para mag-practice. Okay, siya nga pala, ang aking goma rito ay 10mm lang, din yung aking tali ay Dyneema lang. Hindi rin basta-basta napuputol to. Medyo talagang mano rin talaga ito. Matigas din talaga. Kasi kung sinulid lang ito na pangkaraniwan, ako po, isang birahan lang, siguradong lagot. Okay, so naipwesto na natin yung ating bala. Ikakasauli natin. Tutulak lang ng konti. Yan, gumalaw na yung ating trigger. Ibig sabihin, nag-lock na yung mechanism sa loob ng ating trigger. Niptonic style nga pala yung aking trigger. Niptonic yan. So, hindi yan basta-basta kakalase. Kahit pag ganun siya yan. Hindi nyo matatanggal yan. Provided na galawin lang itong ating pinaka-trigger dito. Yan. Saka lang ito magre-release. Yan, wala na yung ating bala. Okay, so itutulak lang ng konti. Hindi siya mahirap hindi siya mahirap ikasa. Konting tulak lang, ganun lang. Yan. Pagka gumalaw yung trigger, ibig sabihin, nag-lock na yung kanyang mga mechanism sa loob ng ating trigger. Safe na yan. Hindi na yan matatanggal. At kahit pa ilang gomang inilalagay ko rito, napakalambot ng ating pinaka-trigger na ito. Hindi kayo magkikipagpambuno sa pagkalabit. Napakagaan. Kaunting kalabit lang, release ka agad siya. Then, ay kasano natin. Isisecure naman natin ngayon yung ating mga tali. Kinakailangan hindi masyadong masikip at saka hindi masyadong maluwag. Okay, so itali natin sa ating karete. Okay, kung dito kayo nagtapos sa side na ito, doon nyo rin ipapatong yung inyong tali. So, doon din ipapatong yun. Yan o. Kasi dito kayo nagtapos sa sa pag-ikit nyo. Kasi depende sa pagtatali ng tao yan. May pabaliktad yung pagtatali sa akin eh. So, ang design ko, dito talaga siya kasi doon siya nagtapos. Yan, secure na yung ating tali. Pinatong ko lang siya rito. Okay na yan. Maski nakaganyan yan, nandito. Okay, so ulitin ko kaya may tape ito kasi ganito ang itsura niyan dito. Para hindi lang sumabit yung ating tali, kaya nilagyan ko yan ng pansamantalang masking tape. Madali namang magtanggal, madali namang maglagay ulit. Okay, ang pinaka-purpose niyan, pwede nating ilipat yung mga goma na ito. Yung pwersa ng goma, pwedeng nandito, pwedeng nandyan. Ayan o, may mga slot yan. Pwede kong baguhin ang pwersa ng aking goma o yung pagkakabatak ng aking goma. Then, kompleto na rin siya. Meron na rin siyang sabitan, may sling na rin siya para hindi mahirap bitbitin. Then, pwede na siyang ikasa or mag-load. Sa pag-load, 2 kamay ginagamit ko, hindi kaya na isang kamay. At medyo matigas ang ating goma. Okay, ulitin ko yung ating nga pala mga roller dito. Yan ay plastic. Plastic ang pinili ko para hindi masyadong magasgas ang ating goma. Yung isa naman, goma mismo ang pinaka-rubber lang. Hayaan muna natin siya. Dito na lang muna tayo sa ating one. Dito tayo guys, Zebra mag-concentrate. Okay, so ilalak natin. 2 kamay ang ginagamit ko kasi talagang hindi gaya na mas isang kamay ko. Siya nga pala yung wishbone na ginamit ko, Dyneema lang yan. Dati gumagamit ako ng mga stainless. By the way, pwede ko naman palitan ng stainless. Pero pwede na yung ganitong wishbone. Dyneema lang. Okay, so let us
target ulit. Yung nando doon na mineral water. Ulitin ko, ang layo nun mula hanggang dito ay mahigit 13 feet ang layo. So, 13 feet. Nasa mahigit ano yan, mahigit 3 metro. Masasarahin na natin. Tignan natin kung makakaya natin. Kung makakaya pang patamaan. Kung hindi pa nakupas. Yun. Dumadagong talaga. Talagang napakalakas na ang aking spear gun na ito. Isang goma pa lang yung ginamit natin. At saka medyo manipis pa ang ating goma. Hindi pa siya talaga malaki. Okay, so sa pag-retrieve ng ating sa ating target, kung kayang hatakin natin. Pero this time, hindi kaya. Kasi bumaon yan sa plywood. At saka sa gomang sa gomang kulay pula na yun. So, talagang pupuntahan natin para tanggalin muna yung bala kasi kahit anong gawin natin, hindi natin kayang makunin yan. Ayan, batak na batak yung ating tali. Oh. So, tignan natin kung saan tinamaan. Okay, so yan ang tama. Gitnang-gitna. Okay, so effective pa rin ang aking spear gun na ito. Medyo mahirap lang talaga kasi baon na baon talaga. Ayan o. Siguro tagos pa nga sa kabila eh. Tagos pa nga siguro sa plywood ang ating bala. Ayan o, tagos pa o. Tumagos pa yung ating bala sa kuwan. Tumagos pa yung bala sa plywood. Ito yung ating bala. Tagos pa. Kaya mahirap bulutin. So ano na nga ito eh. Isang 3/4 na plywood. Ayan. Okay, so yeah, sentro ang tama ng ating target. Okay, so tumatama pa rin ang ating kuan. Ating pangtiksay. Marami ako mga pantiksay. Ngayon ko lang uli i-revive. I mean, uli gagamitin kasi napakatagal lang hindi ko na gagamit, nasasayang lang. Sayang naman ang lalakas pa naman. Hindi ko talaga na-testing. Kung may kung may lugar sana na fishing spot, pwede mapag-practicean. Kaso dito sa lugar namin wala kaming fishing spot dito. Medyo malayo sa mga fishing spot. Okay, so pagkasa, sandali lang, isang tulak lang ng maikli. Yan, kasado na yan. Hindi na mahubugot yan. Then, i-secure uli yung ating tali. Kung masyadong loose. Kung medyo loose ng konti, sige pa ng konti, pihitin lang yung ating karete. Yan, ilagay lang sa may pin. So, hindi na rin ito gagalaw yung karete, stable na rin. Then, pwede nang mag-load. Okay, so ganyan lang ang design ng aking trigger. Ayan. Niptonic type ang aking trigger mechanism na dinamay ko na rin sa pagpipinta. Kaya hindi masyadong halata. Napakalambot na ito. At hindi kayo mahihirapang kumalabit. Maski malalaking goma pang ilagay rito. Maski doblehin pa nito, tatlong goma pa. Napakalambot niya ang kalabitin. So, isang tira na lang. Tignan natin kung tatama pa rin. Baka nakachamba lang sa mga unang tira. Yan. Loaded na uli yan. Tignan natin kung tatama pa ulit tayo. Sapol pa rin. Hindi pa rin nagmimintis. Okay, so pag magre-retrieve tayo ng ating tinamaan, so i-release lang natin ito. Pipindutin lang itong flat bar na ito. Tanggal na yung ating karete. Then, saka natin i-retrieve yung ating tinarget. Kaya lang, hindi natin ma-retrieve yun kasi
nakabaon sa plywood yung ating bala sa sobrang lakas. Tingnan natin kung tagos sa likod ng plywood yung ating bala. Kanina tagos eh. Okay, so yan ang tama. Gitna-ginta rin. Tingnan natin kung tumagos siya sa likod. Ito. Tumagos ba? Hindi masyadong lata. Hindi masyadong konting-konti na lang tatagos na. Okay, so tatanggalin na natin yung ating bala. Yan. Sapul na sapul talaga sa gitna yung ating target. Okay, for example, ganyan ang ating tinarget. Kung yan naman ay isda, kung nandito tayo sa pwesto natin kanina, pwede natin i-retrieve yan. Iikit lang natin, kunyari yan ay kung yan naman ay isda o tilapia. Okay, so may iikit natin yan. Yan. Makukuha natin yung ating tinarget. For the meantime, hanggang plastic bati lang muna ako kasi nga wala kami fishing spot dito. Kung may bakanting araw man ako, ano lang, birang-bira, wala akong bakanting araw. Kasi pagka pupunta pa sa mga fishing spot, oras ang bibilangin. Kung pupunta sa, kasi dito kami sa Dasma, kung pupunta sa ibang lugar, bibilang ng oras bago makarating sa fishing spot. Pero dito sa Dasma, wala akong mabalitaan na mayroong fishing spot dito. Karamihan ng mga sapa rito, nireprap na. I mean, inayos na. Kaya nawala na yung lahat ng mga isda. Okay, so stable na uli ang ating pangtiksay na spear gun. So pinapakilala ko ulit sa inyo. Ito ang aking Zebra. Simpleng-simple lang siya pero napakalakas din niya. Halos walang mintis pag ito ay tinitira. Napakagaan lang niya. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong klaseng mga pangtiksay na spear gun. Okay, by the way, yung nilagay ko nga pala rito sa kanyang pantakip, dito sa ibabaw na to, para hindi mawala yung bala. Flat bar lang yan, yan o. Flat bar lang kabilaan. Pinatong ko lang sa ibabaw. Para ito yung pinaka-guide ng ating bala. Para pag bulusok, paglabas dito, talagang diretso na kagad siya. Kasi yung ibang mga walang guide, sa pagkakasapa lang ng bala, nagkakaroon na kagad ng problema. Maaaring ang batak ng ating ating balay nakatingala na kagad sa simula. Dito medyo may iwasan yun kasi nakaposition lagi yung ating bala. Kumbaga nasa loob siya ng isang lalagyan, kaya hindi siya matatanggal pa ibabaw. Nakaano talaga siya. Secure na secure ang ating bala. Okay, so sa pagkasa, napakasimple niyang ikasa. Ayan. Konting kalabit lang. Tutulak lang ng konti. Yan. Yan. Kasado na yan. Hindi na matatanggal yan. Kahit pa magkandahulog yan. Napaka-safe ng aking trigger na ito. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Nakita natin na tumatama na tayo sa ganong kalayong target. Okay, so ulitin ko. Ang distansya noon hanggang dito, mula dun sa ating target ay mahigit 13 feet. So kung i-convert natin yan sa metro, mahigit 3 metro yan. Lampas 3 metro. Kung sa cm, 120 yun. So mahigit 360 o kulang-kulang 400 cm. So mahigit kulang-kulang 4 na metro ang ating position mula rito sa ating pwesto hanggang dun sa ating target. So hindi ko pa ito na itatry. So usunod, pwede namang layuan ng konti. Pwede rin lumayo na lumayo. Ganun naman talaga sa pagpapractice. Una sa medyo malapit, then palayo ng palayo. Kung hanggang saan na kaya. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Sana may natutunan kayo sa paggawa ng ganitong klaseng mga pangtiksay na spear gun. Ulitin ko ang kanyang nomenclature, ito lang siya. Puro din lang ito grinder ang ginamit ko sa kanya. Hindi ko na ito ginamitan ng special tools.
Lahat yan, grinder lang ang ginamit ko. Pangporma sa kahoy na ito. Ito ay 2x4. So, pinorma ko lang siya ng ganyan. Pwede rin siyang i-convert sa pang-spear gun lang talaga. May pin-provide akong butas doon. Ayun, oh. Suksukan ng goma. Pang-spear gun lang talaga. Tatanggalin natin itong ating pantiksay na ito. Itong ating bow, pag tinanggal, spear gun na talaga siya. Spear gun lang ang pwedeng tawag sa kanya. Pwede na siyang ipang lusong sa ilalim ng tubig. Pero pag itong may ganito, parang bihira ko nang makakita na may ganito na lumulusong sa ilalim ng tubig. Malaki kasi ang drag nito. Malaki ang tawag dito. Malaki ang drag, yung ibig sabihin, malaki ang sagaba, malaki ang tama sa tubig, kaya wala siguro nagamit nito sa ilalim ng tubig. Yung ginagamit lang, yung maliit lang. Yung nakadikit lang yung goma sa ating body. So, spear gun ang tawag doon. So, ulitin ko, convertible ito. Pwede siyang pantiksay. Adjustable din ang ating kuha na yan. Itong ating kuha na to. Itong ating bow. Nakatornilyo lang yan. Pwede kong i-adjust papunta rito. Pwede ko pang i-adjust papunta doon yan. Then, kung gagamitin natin siya na pang ano lang mismo, pang spear gun, babaklasin lang natin ito. So, 4 lang ang tornilyo niyan. So, tanggal na itong ating pinaka bow. Then, kung gagamitin spear gun, lagyan lang ng goma rito. Okay na, spear gun na siya. So, dalawa yung lagayan ng goma niyan. Pwede tayo magsuksok dito ng 2 goma. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Sana may napulot kayo idea sa paggawa ng mga ganito, na mga convertible na mga spear gun. Pwedeng pantiksay, pwedeng pang spear gun. So hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.